Test mic, test mic, hello mic, hello mic, microphone test, microphone test. Mic test, hello mic, hello mic. So what's up mga katambay? Okay, pupunta po tayo ngayon sa Pueblo or sa town. Okay, kasi kailangan natin mag-withdraw ng pera kasi darating yung ating wifi extender, yung ating repeater po para sa wifi. Kasi sobrang hina yung wifi sa baba, so kailangan natin i-extend o kailangan natin ng repeater para nasa ganun is ma-extend yung signal niya papunta sa taas, kasi dun tayo sa taas na tatrabaho. Okay, doon tayo nag-edit, so kailangan din natin ng internet dun sa second floor. Kaya yun, dumating kanina yung ating package, kaya lang hindi ko nabayaran, kaya pinabalik ko na lang. Sabi ko babalikan ng 1 o'clock kasi hindi nga ako naka-withdraw. Okay, kulang yung pera natin pambayad. Kaya ito, pupunta tayo ngayon sa Pueblo para maka-withdraw ng pera para mabayaran natin yung wifi repeater. Napaganda po ng wifi repeater na yun. Bale, malakas siya. Okay, umabot siya ng halos 300 meter ata. Okay, 100 to 300 meter yung kaya niyang abutin. So napakalakas yung signal niya, kaya kailangan natin ng repeater na yun. Pero nang sa ganoon is mayroon na po tayong signal sa taas. Okay, kasi right now yung signal natin sa baba lang so mahirap pag ganon kasi hindi tayo makatrabaho pag nandun sa taas. Kasi pag nag-edit po tayo, kailangan din natin ng mga abubot yung mga graphics para sa video. So kailangan din natin yung dina-download yun mula sa internet. So kailangan natin ng internet, obviously. Ito po yung skyway na ginagawa. Okay, parang extension yan ng daan sa baba para nasa is maiwasan yung traffic dito sa Zamboanga. Ito po ang isa sa pinaka first time. Okay, isang pinaka malaking infrastructure na nagawa dito sa Zamboanga. Okay, itong skyway nga. Hindi naman ito masyadong mahaba actually, mga siguro mga 100 meter lang to. Mga 100 meter, mga 150 meter lang to. Pero at least mabawasan yung traffic sa baba. Okay, daanan natin sandali. Yan po. Okay, papunta lang po yan dun sa kabilang daan. Okay, parang sa kanan is yung kumbaga yung intersection dito ay maiwasan yung pag-traffic talaga, yung pag-bottleneck dito sa intersection dito sa baba. Okay, kasi pag medyo ma-traffic po dito, nagkaka-traffic talaga pag sa hapon. Kaya ang ginawa yung skyway para nasa kanan is yung iba ay makadaan sa taas. Pero malapit na rin po yan matapos siguro. Baka mga January or February ata next year katapos na yun. So malapit na po tayo sa ating bangko. Okay, so yung pagkasabi ko ay mag-withdraw lang tayo sandali para nasa is may bayad tayo sa yung sa ating package kanina. Kailangan natin magtanggal ng helmet dito, baka barilin tayo ng guardia pag naka-helmet tayo ng ganito. Kala nila hold upper tayo. May camera pa naman yung ating helmet. So dito na po tayo sa Maybank. Okay, park lang tayo dito sandali.
medyo nakakalito po yung ATM ng hindi ko alam kung down yung system nila or sira lang talaga yung system ng ATM nila. Kasi last week nag-withdraw ako ay ayaw magpa-withdraw, parang withdrawal something is not functioning or whatever. So pangalawang beses na po yun dito sa Maybank ATM. Okay, bihira po yung Maybank branches dito, kaya kailangan natin mag-withdraw sa ibang branches ng BankNet. Okay, sabihin kahit sa BPI pwede na rin yun. Kahit sa BPI tayo mag-withdraw pwede rin. So hindi po tayo naka-withdraw kanina sa Maybank. Hindi ko alam kung sira yung system nila or offline or whatever. Kailangan pa naman natin ng pera. Obviously kailangan natin pambayad yung pera, natin ng perang pambayad ng ating repeater. By the way, kung nagtataka po kayo, mga 12 o'clock po ito ng tanghali. Okay, 12 o'clock ng tanghali, kaya lang medyo overcast po ngayon. Okay, parang gustong umulan, parang hindi. Kaya ganyan po yung sinag ng araw, hindi masyadong hindi masyadong malakas kumbaga yung sinag ng araw. Sa English term nga ay overcast na tinatawag nila. Okay, may konting ambon, tapos mayroong ding araw pero konti lang, parang ganun. So antayin natin mamaya mga 1 o'clock siguro, 2 o'clock ganyan, para lalakas yung sinag ng araw, para nang sa ganun ay hindi masyadong madilim ang ating video. Sana hindi naman masyadong madilim ang ating video kasi mataas naman yung ISO. Okay, kung halimbawa hindi nyo po alam yung ISO or whatever, okay, search nyo lang sa Google. But dati po tayong cameraman din. Okay, dati tayong nagpipicture kaya alam natin yung tungkol sa mga DSLR, sa mga camera. Okay, dati rin po tayong photographer, kumbaga landscape photographer tayo. Kaya kung halimbawa mahina po yung madilim, okay, madilim yung inyong video sa action cam or whatever, i-increase nyo lang yung ISO ng konti. Huwag masyadong i-increase ng ISO kasi pag halimbawa, obviously kung halimbawa ipapump up nyo po yung ISO ng inyong camera ay may increase din po yung noise, okay, yung dumi sa inyong video. Kaya huwag nyo masyadong lakasan. Kailangan lang po yun kung halimbawa madilim. Okay, kung madilim yung halimbawa tulad na ngayon, overcast siya. Okay, overcast yung panahon, medyo madilim nga. Okay, hindi masyadong maliwanag yung araw, kaya i-increase nyo yung ISO ng at least 100 ganyan or 200. Pinaka max talaga nag-i-increase ako hanggang 800 lang, parang ganun, hindi masyadong madumi yung video. Okay, kasi kung halimbawa i-increase nyo to 16,000, okay, 1600 or 16,000 ay medyo madumi na po ang video. Okay, makikita nyo na yung kumbaga yung nafi-filter pati yung mga dumi sa video. Okay, yung mga digital noise na tinatawag, nafi-filter na yun, kaya dudumi yung inyong video. So andito po tayo sa Puebla na po tayo dito, parang sa nice pwede tayo mag-park. Obviously pwede natin makadaan dito sa kabila, kaya lang kung doon tayo sa kabila mahirapan tayo mag-park kasi nasa